everyone. Kape. It's a morning na naman. No? Chichat muna tayo. Puro personal kasi yung discussions dito sa account na to. So, gusto ko naman masigway. Pag-usapan muna natin yung politika. No? Kakatapos na 2025 election. So, ano masasabi nyo? As we all know, yung mga absentee voters, which is mga AFP, guro, ay hindi nila sinuportahan itong partido ng administrasyon. As we all know guys, even before that the administration o kung sino yung namumuno ang mga partido niya, mas nakakalamang kasi nga nasa sa kanila yung gobyerno, pera, tsaka makinarya. So yun yung isa sa edge nila. And then pwede silang mandaya. Hawak kasi nila kung sino yung umuupo sa COMELEC. So yun nga yung nagiging issue yan ngayon regarding sa pandaraya nga. Pero ganun pa rin naman, may pandaraya sa wala. We all know that this administration of Marcos hindi sinuportahan nga ng sarili niyang mga empleyado. Especially sa mga AFP. So anong meron kaya kung bakit hindi sinuportahan ng mga absentee voters ang administrasyong ito? What do you think? They are not satisfied sa mga pamumuno o pamumuno na ginagawa ng gobyerno ngayon? Ano pa kaya masasabi nyo dito sa mga bagay-bagay na to? Kasi ako, even me, no? Maliban sa mga issues sa mga Marcoses, sa mga kaso nila personally, yung sa mga Hong Kong na minsan may sinasabihan pa tayo na fake news, kahit about sa GAA, nagrarason, hanggang sa Nabucco, mayroon pa rin rason, PhilHealth, mayroon pa rin daw budget, it's not necessary, kahit na nasa batas. So, maraming nagrarason, no? Kasi ito, itinotolerate ng mga panatiko sa mga politicians. Imbis na isawayin nila, mas nagagalit sila pag makakarinig o ipapakita mo sa kanila ganyang mga bagay. Come to think, no, sa ganung bagay, mas tinotolerate po natin yung isang politician kasi namimihasa po yan sila, natutuwa po yan sila. And alam nyo ba kung ano nasa sa isipan nila? Hindi lang sa dahil mababa yung tingin nila o mangmang tayo, utu-utu tayo. Yun yung pinaka nila. Kung mapapansin nyo, yung sistema ng pang-didiskarte nila sa mga eleksyon yan, dinadaan-daan nila sa sayaw, dinadaan-daan nila sa bait-baitan, pa-cute-cute, pakikisama. Kasi nga, yun yung nagiging kaugalian ng mga tao na ang bobotohin ng isang politician is ganun, magaling sumayaw, nakakatatak sa utak nila, magkakaroon ng jingle na trademark, lalo na yung mga matatanda kasi kahit anong pabali-bali mo sa kanila, kung yun yung kilala ng politician, yun talagang nabubutuhin. I'm not saying all, pero kadalasan yun ganun Ito naman mga kabataan ngayon na mas pinakamalaking populasyon na botante ngayon. I don't know, most of them, they support the Pinklawan, as we all know, right? Kaya nga ito daw nakalusot si Bam Aquino and Kiko Pangilinan. Pero yun nga, kini-question pa rin nila. Kahit sabihin natin lahat ng mga kabataan bumoto, how come daw ganun kalaki? So maraming mga questions din. But anyway, so much for that. I'm hoping for the more success sa bansang Pilipinas. Kasi kung ano mang desisyon ng iba, mali yung magiging desisyon nila dahil sa pagiging panatiko. Damay-damay po tayo lahat. Lalo po naninirahan tayo dito sa bansang ito. No? Lalo na yung mga, yun naman yung concern natin, yung mga basic na kailangan ng isang tao. Sana ma-provide. Especially sa hospitalization, sana libre na. No, kahit doon lang. Kasi isa sa napakahalagang bagay yun. Kahit na yung taong magtitiis sa hirap, makakain na 1-2 beses sa isang araw. Pero pagdating sa hospitalization, mahirap po yung bagay na yun Kasi hindi lang 1,000, 2,000 pantawid gutom na yung pinag-uusapan dyan. Sa bawat araw, pwede maging 100,000 yung kailangan mo na i-provide. Lalo na pag special case yung mga pasyente ninyo o kayo, no, na ma-hospital.
Kaya yun yung pinaka-concern ko talaga sa lahat. Sana naman, ako nananawagan, magising na lahat sana ng mga Pilipino, especially sa mga panatiko na pag alam natin mali, sawayin natin. Walang problema magiging supporter tayo DDS o BBM man. The point is pag mali, mali. Kasi pag tinotolerate natin, nabubuisit tayo minsan na bakit ganun si ano? Bakit ganun tinitira nila si Duterte o si BBM? Ganun din naman sila, marami din corruption, ganun. So, parang mali. Alam mo nang mali, hanap ka pa ng rason. So, okay? And makikita ng isang mga politicians o mga politicians, makikita po nila yan na, ay, may mga tao pa rin palang ganito sa akin na sumusuporta. So, ang isip nila sa atin yan, mga utu-utu, lantaran na, hinaharap na, sampal na sa atin, pati mga ebidensya. Tapos sasabihin nyo pa, kung totoong may kasalanan yan, dapat nakulong na yan ngayon. Dapat siguro yung ganyang mga rason parang bago lang sa planetang Earth o sa Pilipinas yung dapat sabihan yan. Kasi hindi naman tayo kahapon lang pinapanganak o ngayon lang na pinanganak na walang alam. Di ba? Remember, hindi lahat ng nakulong may kasalanan at hindi lahat ng nasa labas o nakalaya walang kasalanan. Marami, kahit sa mga debate sa mga live ko minsan, nakikita ko ganyan, parang ewan ko, nagiging rason na naman, parang kamangmangan na sagot. Parang clear caster, wala na siguro may sagot na maayos. So, kaya nga sinasabi ko mahirap idepensahan yung mali. Lalo pag may nabuko ka na, may ebidensya. So, thank you so much. Good luck sa Pilipinas.